Hello mga kapatid. Maraming salamat sa lahat ng mga nagbigay ng kani-kanyang mga opinyon at gustong-gustong ituloy ang pag-aaral patungkol sa aklat ng kapangyarihan ng Diyos. Well, dahil ito ay request ng karamihan, mga kapatid, itutuloy natin. Pinakamainam natin gawin mga kapatid ay kunin rin natin ng ating mga Biblia upang ito ay ating masundan. Ngunit mga kapatid, bago natin umpisahan ang talakayan ay magpasalamat muna tayo kay Morning Star, King RP Rodolfo Impalpalatok sapagkat ay binigyan niya tayo ng pagkakataon upang malaman at matutunan kung ano ang kapangyarihan ng Diyos na ating mababasa at matutunghayan dito sa aklat na ang kapangyarihan ng Diyos. Gustong-gusto niya mga kapatid na ituro ito sa atin. Kaya naman sa pamamagitan ng channel na ito, dito ay ating matutunan. Kaya naman mga kapatid, panatilihin ang laging nakasubaybay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, pag-hits ang notification bell para laging updated sa lahat ng mga bagong content na aking ilalabas. Please like, comment, and share. Maraming salamat. Sa content na ito mga kapatid, dito ay malalaman natin ang iba't ibang mga pangalan ng Diyos. Oo mga kapatid, iba't ibang pangalan ng Diyos. Napakarami ang pangalan ng Diyos. Kaya naman kung nais mo itong malaman, pakasubaybayan, panuorin mula umpisa hanggang sa dulo. Sapagkat mga kapatid, malaman lang natin ang lihim na pangalan ng Diyos. Ang sabi niya ay mapalad tayo maging sa lupa man at sa langit. Kung ganon mga kapatid, halika at ating alamin ang lihim na pangalan ng Diyos. Umpisahan na natin mga kapatid, makinig. Simula. Sa aklat na lihim ng lumang tipan, ang sabi ng Diyos ay ganito, ang sinumang makaalam ng aking lihim na pangalan ay magiging mapalad sa lupa at sa langit man. Kung ganun mga kapatid, ibig sabihin, mas mahalaga pa pala ang malaman natin ang lihim na pangalan ng Diyos kaysa mga kayamanan gaya ng mga milyon-milyon o treasure na yan. Malaman lang natin ang pangalan ng Diyos ay mapalad na tayo mga kapatid. Ang Diyos ayon sa banal na kasulatan ay may isang pangalang lihim, may isang bagong pangalan, at may isang pangalang walang hanggan na hindi mapaparam. May pangalan ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. May pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. May pangalan ng Diyos na kataas-taasan at may pangalan ng Diyos ng mga hukbo. May pangalang nakasulat sa noo ng dakilang Diyos. May pangalang nakasulat sa kanyang mga mata. May pangalang nakasulat sa kanyang hita at may pangalang nakasulat sa kanyang damit. Ang mga kasaysayan, kahulugan at kagamitan ng mga sinasabing pangalan ay matutunghayan sa aklat na ito. Ayun mga kapatid, napakarami pala ang pangalan ng Diyos. Ibig sabihin pala mga kapatid, ang bawat pangalan ng Diyos ay may kani-kanyang function. Well, halika at alamin natin ang bawat pangalan ng Diyos at kung ano ang function nito. Ang pangalan ng Diyos na lumikha ng langit at lupa ay Elohim. Mababasa natin sa Genesis 1:1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ito ang pangalang nakasulat sa Biblia sa aklat ng alaala. Malakay 3:16. Nang magkagayoy, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Mga kapatid, para pala sa inyong dagdag kaalaman, itong Biblia sa aklat ng alaala ay isa lamang sa mga aklat na nawawala. Gaya ng aklat ng Tobias, aklat ni Judith, aklat ng karunungan,
aklat ng Ecclesiasticus, aklat ni Baruch, aklat ng Maccabees at marami pang iba mga kapatid, sapagkat ang orihinal na mga aklat ay mayroong bilang na 77. At kung magtatanong kayo mga kapatid kung nasaan itong Biblia sa aklat ng alaala, mga kapatid, narito kay Morningstar, King RP Rodolfo M. Palpalatok. Maging ang iba mang mga aklat na nawawala. Well, magpapatuloy tayo. Ito ang sinasabi sa Misteryo Principal na pangalang nakasulat sa balabal ng dakilang Diyos, mababasa sa Apokalipsis 11:16. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At ito rin ang tinatawag ng dakilang martir sa Golgota, noong siya ay nakabayubay sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Eloi, Eloi, mababasa sa Marcos 15:34. At ng oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako binabayaan? Ayon nga mga kapatid, ang unang pangalan ng Diyos na lumikha ng langit at lupa ay Elohim. Ang tanong, bakit naging Elohim? Samantalang Eloi, Eloi lang naman ang isinisigaw ng Panginoong Hesukristo. Ating balikan ang nauna kong naipalabas mga kapatid at ating unawain. Ito aking basahin. Ang dalawang titik na im at di ay ang aking bibig na siyang binuhukalan ng lahat ng titik, salita't pangalan. Kaya itong letter im ay idinugtong sa Eloi, kaya naging Elohim. So ayun mga kapatid, magpapatuloy tayo. Dito na tayo sa pangalawang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay El Shaddai. Mababasa natin sa Genesis 17:1. At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kaniya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Ang pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito ngang El Shaddai. At ito ay nakasulat rin sa aklat ng alaala. At nakasulat rin sa mga awit 119, 136. Ito rin ang sinasabi sa Misteryo Principal at sa Kabala na Sadai. At ito naman ang pangatlong pangalan ng Diyos mga kapatid. Ang pangalan naman ng kataas-taasang Diyos ay El Elyon. Mababasa natin sa Genesis 14:18. Pinagpala ni Melchizedek si Abram, at si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdoti ng kataas-taasang Diyos. At ganyan rin mga kapatid ang sinasabi sa aklat ng alaala at sa clavicula ng Haring Solomon. Pang-apat na tayo mga kapatid. Narito naman ang sinasabing pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ito ay ang Jehovah Sabaoth. Mababasa natin sa unang Samuel 1:3. At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. At ang dalawang anak ni Eli na si Ofni at si Phinehas na mga saserdote sa Panginoon ay nangandoon. Ito rin mga kapatid ang pangalang nakatitik sa aklat ng alaala. Sa Biblia, ang ibig sabihin ng Jehovah ay Panginoon at ang Sabaoth, ang ibig sabihin ay hukbo. Ang Sabaoth ay isang pangalang kabilang sa basag ng Sator, isang pangalang ginamit ng Haring Solomon sa kanyang clavicula. At siyang pangalang ibinati ng isa sa 24 na matatanda kay Jesus nang siya'y umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos Ama. Ang Jehovah ay isang pangalan ng Diyos na malimit banggitin sa Biblia, gaya sa Eksodo
6:2-6. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, "Ako'y si Jehovah. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, Ako'y si Jehovah, at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo, at aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila, at aking tutubisin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan." At sa mga awit 83:18, upang kanilang maalaman na ikaw lamang, na ang pangalan ay Jehovah, ay kataas-taasan sa buong lupa. Ang Jehovah kung minsan ay may kalakip o karugtong pang mga salita, gaya halimbawa ng Jehovah Jireh, mababasa sa Genesis 22:14. At pinanganlan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. Jehovah Rapha, nakasulat sa Exodo 15:26, at sinabi, "Kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kaniyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Mga kapatid, ang ibig sabihin ng Jehovah Rapha ay ang Panginoon na nagpapagaling. Dumako naman tayo sa Jehovah Nissi. Nakasulat sa Exodo 17:15, "At nagtayo si Moises ng isang dambana at pinangalang Jehovah Nissi." Jehovah Shalom, mababasa natin sa Hukom 6:24. Nang magkagayoy, nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag na Jehovah Shalom. Hanggang sa araw na ito ay nasa opera pa ng mga Abiezerita. Jehovah Raah, nakasulat sa mga awit 23:1. "Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan." Ang ibig sabihin mga kapatid ng Jehovah Raah ay ang Panginoon ang aking pastor. Ang ibig sabihin ng Raah ay pastor. Jehovah Tsidkenu, nakasulat sa Jeremias 23:6. "Sa kaniyang mga kaarawan ay maliligtas ang Juda, at ang Israel ay tatahang tiwasay. At ito ang kanyang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ay ating katuwiran." Ang ibig sabihin mga kapatid ng Tsidkenu ay katuwiran o righteousness. Jehovah Shammah, nakasulat sa Ezekiel 48:35. "Magkakaroon ng 18,000 tambo ang sukat sa palibot, at ang magiging pangalan ng bayan mula sa araw na yaon ay, ang Panginoon ay naroroon." Ang ibig sabihin mga kapatid ng Jehovah Shammah ay ang Panginoon ay naroroon. Ang kauna-unahang Jehovah na binabanggit sa Biblia, alalaong bagay ang Jehovah Elohim, ay matutunghayan sa Genesis 2:4. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit. Ito ang pangalan ng Panginoon nang likhain niya ang langit at ang lupa. Ang Jehovah ay nagmula sa tatlong salita, Hihod at Vav. Ito ay ating matatagpuan sa awit 119, 33, 21 at 73. Alam nyo ba mga kapatid, nasa chapter at verses na ito ay dito natin matatagpuan ang lihim na pangalan ng Diyos. Halika kapatid at aking ipapakita sa inyo. Sa pagkakataong ito mga kapatid ay kunin mo rin ang iyong Biblia at aking ituturo sa iyo. Ito ay ating matatagpuan sa kalagitnaang bahagi ng Biblia. Okay kapatid, nasundan mo ba sa kalagitnaan na bahagi ng Biblia?
at hanapin natin ang mga awit chapter 119. Ayon, nasundan mo ba kapatid? Rito mga kapatid, meron tayong mapapansin na mga big letters. Kagaya nito na ating makikita sa ibabaw ng mga verses. Kagaya nitong Aleph, Beth, Gimel. Alam nyo ba mga kapatid kung saan nagmula ang salitang alphabet? Rito kinuha sa Aleph at Beth. At ngayon, tunguhin naman natin ang sinasabi kong lihim na pangalan ng Diyos. Ito ay ating matatagpuan sa kabilang pahina lamang mga kapatid. Pumunta tayo sa verse 33. Ating makikita rito sa ibabaw ang He. At sa verse 41 ating makikita ang vow. At sa kabilang page, rito sa verse 73 ay ating makikita at mababasa ang Hud. Ito ang lihim na pangalan ng Diyos mga kapatid. Ito ang He-Hod vow na ang ibig sabihin ay Jehovah. So ayon mga kapatid, mukhang tumatalino na kayo ngayon. Aba, mukhang marami na naman kayong natutunan mga kapatid. Well, anyway, itutuloy natin mga kapatid ang susunod na episode. At doon malalaman pa natin ang iba pang mga pangalan at lalong-lalo na ang bagong pangalan ngayon ng Panginoon. Pakatandaan, ang bagong pangalan ngayon ng Panginoon, yan ay aking i-reveal sa susunod na episode.